Agad ngang pinag-utos nito sa kanyang mga tauhan na bigyan sila ng karwahe. Kung saan matapos silang makasakay sa karwahe ay masama ang tingin ni Xiaoya sa ating bida, agad nga din itong tinanong si Zhongyang kung naniniwala ba siya sa sinabi ng ating bida, sa palagay nga daw ni Xiaoya ay hindi mapagkakatiwalaan ang tulad ng ating bida. Pero sinabi lang naman nito na huwag maging malupit sa mga salita niya si Xiaoya, sigurado nga din daw siya na nais lang kumita ng pera ng ating bida. Sinabi pa nga niya na sigurado umanong walang idea si Xiaoya sa hirap ng buhay ng mga pangkaraniwang tao, kaya wag umano niyang husgan ang mga ito ng naaayon sa standard at katayuan nila sa buhay. Sinabi nga din nito na resulta lang ang importante sa kanya, at hindi na mahalaga kung anong paraan o sa paanong paraan nilang mahahanap ang commander ng Wu Wei. Nagulat naman si Xiaoya sa kanyang mga sinabi, bahagya nga din itong natahimik, hanggang sasabihin niya na hindi bali na nga, dahil sobrang gwapo naman daw ng ating bida, na agad namang sinang-ayunan ni Li Chuan, dahilan upang matahimik na lang sila Zhongyang. Patuloy nga nilang pinag-uusapan ng ating bida habang naglalakbay sila, hanggang sasabihin na ni Zhongyang na tumigil na sila. Sinabi nga din ito na ayos lang na main love ang mga pangkaraniwang lalaki sa mga katulad nilang noble na kababaihan. Pero kung sila nga daw ang ma-in love sa pangkaraniwang tao na tulad ng ating bida, ay masasabi na lang niyang nakakaawa sila, dahil nga sa magkaibang antas ng kanilang pamumuhay. Nabahing naman ang ating bida nang dahil sa patuloy nilang pag-uusap patungkol sa kanya, at dito ay nagpapasalamat siya sa Diyos dahil umano na uto niya ang mga noble, malamang nga daw na siguradong masisira ang negosyo nila pag nakarating ang mga ito sa Nanjing City. Pero sinabi naman ni Xiaoyu na sa totoo lang ay kaya nilang patayin ang mga ito, sinabi nga din niya na apat man silang stage 1 ay hindi naman maganda ang teamwork nila, at bukod umano dito ay siguradong hindi pa nila nasubukan lumaban sa totoong digmaan. Ang pagpatay sa kanila ay siguradong madali lang wika pa nga ni Xiaoyu, pero sinabi naman ng ating bida na hindi pwede, at hindi pa sa ngayon. Sinabi nga din ni Shu na kailangan nilang maghintay hanggang sa makarating sila ng Royal Capital, dahil pag pinatay nila dito ang mga ito, ay siguradong walang tigil silang hahanapin ng mga pamilya nila. Pero kahit ano pa nga daw ang sabihin ng ating bida ay mukha silang mga tanga, bukod dito ay masyado din daw silang mabilis na niwala sa kasinungalingan ng ating bida. Sinabi lang naman ni Shu na ito ay dahil sa magaling siyang magsinungaling, huwag mong mamaliitin ang utak ko wika pa nga niya, dahil ang kasinungalingan umano pag hinaluan na ng konting katotohanan, ay wala nang makakapagsabi na kasinungalingan pa din ito. Ilang sandali pa ay iniisip na lang ng ating bida kung bibigyan pa ba sila ng rewards, matapos niyang sabihin na siya ang hinahanap nila. Pero hindi bali na nga daw at ngayon ay kailangan niya munang mag-meditate upang ma-improve pa ang kanyang lakas, para na din sa kanilang kaligtasan. Ilang araw nga ang nakalipas ay nakarating na sila sa West Capital, at dito ay pinag-uusapan nila ang patungkol sa isa umanong sikat na slave market. Ayon nga sa mga ito ay dinadala daw sa lugar na ito ang mga pinakamahuhusay at magagandang alipin upang ibenta, kaya naman nais nilang puntahan ang bentahan ng mga alipin. Sinabi nga din ni Zhongyang na makakapaghintay naman ang paghahanap nila sa commander ng Wu Wei Army, kaya mas mainam kung mananatili muna sila dito sa lungsod na ito ng ilang araw, na agad naman nilang sinang-ayunan. Agad namang tinawag ni Xiaoyu ang kanyang kuya at sinabi nga na nasa lungsod na sila, at sa paglabas naman ni Shu ay inanyayahan niyang mag-ikot si Xiaoyu sa lugar, upang makita na din umano ang mga paninda nila. Masyado naman ang tuwa ni Xiaoyu dito, at agad nga niyang tinanong ang kanyang kuya kung pwede ba siyang bumili ng mga merienda, at syempre wika naman ni Shu, pwede na nga daw bili ni Xiaoyu ang lahat dahil mayaman na sila. Nakuha pa nga nitong magyabang, at sinabi nga niya na isa na siyang governor ngayon, siya nga din daw ang boss ng pinakamalakas na hukbo, bukod umano dito ay successful na siyang businessman, kaya naman hindi siya magiging kuripot sa kanyang kapatid. Habang nag-uusap naman ang magkapatid ay nagbubulungan ang mga lalaki sa kanilang likod. Sinabi nga ng isa na ang mga tagalabas umanong magkapatid na ito ay kasama sa caravan, at ibig sabihin nito ay hindi sila magiging banta sa kanila. Sinabi nga din niya na bantayan nilang mabuti ang magkapatid, at humanda umano sila na agawin ang kanilang pataka. Samantala habang patuloy naman sa pagkain si Xiaoyu ay nakuha pa nitong subuan ng ating bida, na sinasabing masagwa ang lasa ng pagkain dito sa Luniverse, sabay tanong sa kanyang kapatid kung bakit tila na-enjoy niya umano ang mga ito. Pero bigla naman siyang binangga ng lalaking ito, gayunpaman ay nahawakan naman ng ating bida ang kanyang kamay, at agad nang tinanong ni Shu kung nais ba siyang pagnakawan nito.
Tinanong nga din ni Shu kung pag-uusapan na lang nila ito dito o kailangan pang dalin siya ng ating bida sa mga pulis, pero nagmakaawa naman ang lalaki na bitawan muna siya, at sinabi na pag-usapan na lang nila ito dito. Pero matapos siyang bitawan ni Shu ay agad na tumakbo ang lalaki, kung saan ay tumawa pa ito ng malakas at tinawag na tanga ang ating bida. Kaya naman nainis ito at agad nga niyang hinabol ang lalaki, pero bigla naman siyang hinaranggan ng mga malalaking tao na ito. Agad nga din nilang nilabas ang mga patalim nila, at dito ay sinabi na hindi makakadaan ang ating bida. Pero nagdilim lang naman ang mukha ni Shu, at sa pagpitik nga niya ng kanyang mga daliri ay nadurag ang mga sandata nila. Hindi naman makapaniwala ang dalawa at agad nga din silang nanginig sa takot, habang tinatanong kung anong klase ng kapangyarihan ang ginamit ni Shu, nagmamakaawa nga din ang mga ito na patawarin umano sila ng ating bida. Pero mabilis lang namang tumakbo si Shu at sinabi na si Xiaoyu na ang bahala sa kanila. Sinabi nga din ni Shu na hahabulin at huliin pa niya ang Snatcher. Masyado pa din nga ang tawa ng Snatcher habang hinahabol siya ng ating bida, habang ang mga noble naman na ito ay tinatanong kung ano ang ginagawa ni Liu, hanggang sa biglang sinabi ng isa na hindi kaya ang commander ng Wu Wei Army ang hinahabol niya. Dahil nga dito ay mabilis na nagtalunan at liparan ang mga ito, at matapos nilang makita at mahabol ang mga ito, ay sinabi ni Zhongyang na ayon ng commander ng Wu Wei Army. Habang ang Snatcher naman ay napapatanong na lang kung bakit seryoso silang mahuli ng dahil sa pagnanakaw nila, hindi nga din siya makapaniwala na napakadami umano ng Stage 1 cultivator na nakasunod sa kanya. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla nila itong nilagpasan, agad na din siyang kinamusta ni Zhongyang habang pinapalagutak nito ang kanyang mga daliri o kamao, dahilan upang maligo sa pawis ang kawawang Snatcher. Agad na din siyang inupakan ng mga Stage 1 cultivator na ito, at makalipas pa ang ilang sandali nang mahabol sila ng ating bida ay agad na tinanong ni Zhongyang si Shu, kung ito daw ba umano ang commander ng Wu Wei Army. Pero sinabi naman ni Shu na isa lamang siyang pangkaraniwang magnanakaw, kaya naisip na lang nila na nagkamali sila, habang tinitignan ang magnanakaw na nanginginig sa takot at sakit ng katawan. Sa pag-alis nga nila ay sinabi pa ni Zhongyang na ayos lang ang lahat, tutal ay magnanakaw din naman siya kaya ituring na lang nila itong kaparusahan sa kanyang ginagawa, sabay nagpaalam at magtutungo pa daw sila sa slave market. Agad na silang nagtungo sa slave market, at dito ay makikita ang iba't ibang mga alipin na binibenta, nakasaad nga din ang mga antas at presyo ng mga ito. Iniisip naman ni Shu na ang lugar umanong ito ang pinakamadilin o malagim na lugar sa Luniverse, at ito nga ay dahil sa talamak na bentahan ng mga alipin. Agad namang hinayla ni Xiaoyu ang kamay ng ating bida at sinabi na nais niya ding pumasok sa loob. Pero sinabi naman ni Shu na hindi umano pwede, dahil sa brief lang umano ang suot ng mga lalaking alipin sa loob. Pero ano daw bang problema dun, wika naman ni Xiaoyu, nakakita na nga din daw siya ng mga lalaki na naka-swimming trunks lang. Bukod umano dun ay halos o wala din suot ang mga espiritu niya na naglalakihan ang katawan, kaya naman natahimik na lang ang ating bida. Muli nga ay hinayla na ni Xiaoyu papasok sa slave market ang ating bida, at dito ay nakita pa nila ang iba pang mga alipin na binibenta. Dahil naman sa napaisip ang ating bida ay iba ang na-imagine ni Xiaoyu, pero ang totoo ay iniisip ni Shu na masyadong mura ang mga alipin na ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay narinig ni Shu ang sinabi ni Zhongyang, sinasabi nga nito sa manager na wala siyang makita na matinong alipin dito sa labas. Agad na din niyang pinakita ang token ng pamilya niya at inutusan ng manager na ipakita ang mga nakatagong alipin. Agad namang tinubuan ng sungay ang magkapatid matapos marinig na mas magaganda ang alipin sa loob, napagdesisyonan nga din ng mga ito na sundan sila sa loob. Bago pa nga sila pumasok ay sinabi pa ni Zhongyang na dala ng manager ang pinakamahal nilang mga alipin, dahil wala umanong problema sa pera. Habang ang ating bida naman ay hinarang ng guard at tinatanong nga nito kung sino sila, pero sinabi lang naman ni Shu na kasama niya sila Zhongyang. Sinang-ayunan naman ni Zhongyang ang sinabi ng ating bida, at sinabi nga din niya na kasamahan nila ito, pero ang totoo ay iniisip nila na masyado umanong matigas at makapal ang mukha ni Shu. Sa pagbukas naman ng pintuan ay agad na nagtungo sila Zhongyang sa upuan, at dito nga ay pinagsilbihan sila ng mga naggagandahang kababaihan, agad na din nilang inalok kay Zhongyang ang kanila puto, cake pala. At syempre hindi naman sila tinanggihan nito, at isang kagat pa nga lang ay sinabi na niya na the best ang cake nila. Sinabi nga din niya sa kanyang mga kasamahan na dapat din nila itong subukan. Kaya naman agad silang kumagit at kumain ito,
at hindi nga sila makapaniwala na may masasarap din palang pagkain dito. Sinabi nga din ng isa na halos katulad na ito ng mga pagkain sa Royal Capital. Pero ang magkapatid naman ay napapabuntong hininga na lang, hindi nga sila makapaniwala na sarap umano ang mga ito, sa pagkain na sinabi nilang nakakasura ang lasa. Ilang sandali pa ay kinuha naman ng manager ang atensyon nila at sinabi na tignan nilang mabuti ang mga ito, dahil ito na umano ang mga pinakamalalakas at magagandang alipin nila. Sa paglabas ng mga kalalakihang ito ay sinabi ng manager na, lahat sila ay mga experienced warrior at stage 2 cultivator. Pero ang tinatanggap nga lang daw nilang buyer, ay ang mga mayroong stage 1 cultivation technique o mas mataas pa. Kaya naman na-shock ang ating bida nang malaman na binibenta ng mga ito ang kanilang sarili, kapalit ng cultivation technique. Samantala, sinabi naman ni Jongyang na kinamumuhian niya ang mga taong tulad nila, na ibebenta ang sarili para sa cultivation technique, sabay tanong sa manager kung wala na bang iba. Masyado naman ang kaba nito nang marinig ang salita ni Jongyang, at sinabi nga niya na agad siyang magdadala ng iba pang alipin. Pero sana nga daw ay tandaan ni Jongyang na andito ang mga alipin na ito nang dahil sa may kanya-kanya silang rason, at hindi nga din daw ito lugar para sa mga palaboy na aso o walang kwentang alipin. Nauunawaan ko wika naman nito, sabay tanong kung mayroon ba silang mga alipin na babae, yung tipong makikinis umano ang balat at mayroong magagandang katawan at muka. Sinabi nga din nito na mas mainam umano kung mayroon silang pinag-aralan, lalo na kung madami silang alam patungkol sa mga tula at naisulat ng dating hari. Kaya naman nasabi ng manager na gusto pala nito ng matindi, yung tipong pangrampa daw pala sa Royal Capital ang hanap niya, sabay nagpaalam at sinabi na agad niyang dadalin ang mga ito. Tinanong naman ni Xiaoyu kung ganun ba talaga ang pagyayabang nila sa Royal Capital, parang nais nga lang daw ipaalam ng mga ito na magaganda ang kanilang mga kabit, at sinabi naman ng ating bida na wala talagang maidudulot na maganda ang sistema na may alipin. Pero tinanong lang naman nila Jongyang kung bakit umano dilat na dilat ang mga mata ng ating bida. Hanggang sa ilang sandali pa ay tumunog ang bilog na bell na ito, mula sa binti ng isang alipin na makikita nating nakatalikod. Agad naman na na-excite ang mga ito, matapos nilang makita ang mga naggegandahan at naglalakihang mga melon ng mga alipin na ito. Dahil nga sa ganda ng mga kababaihang ito, ay hindi naiwasan ni Shu ang paglalaway, ilang sandali pa ay naglabasan na din ang mga kalalakihan at bakla, kaya naman na-shock ang ating bida, at napapatanong nga ito sa kung bakit mayroon ding mga ganito dito. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin nito ang sigawan nila sa mga bakla, sa mga alipin na lumabas. Agad na ding tinanong ni Xiaoyu kung ayos ba ang mga alipin na ito, pero pikit mata namang sinabi ng ating bida na kinamumuhian niya ang mga ganitong tao. Narinig naman ito ng manager kaya masama ang tingin nito sa ating bida, sabay sabi na wag na lang siyang pansinin ni Jongyang, sinabi nga din ng manager na lahat umano ng mga alipin na ito ay mahusay sa tula at panitikan. Agad namang tinanong nito kung mayroon bang gustong magbigay ng sample sa kanila, kaya iniisip ng ating bida na ang lalaking ito umano sa kanyang harapan, ay tagahanga ng kultura at art. Ngumiti lang naman ang babaeng ito, at sinabi na alam nila ang standard ni Jongyang. Sinabi nga din ito na madali lang sa kanila ang pagbigkas ng tula, sabay tanong sa kanyang antas ng kaalaman, dahil nais nga din daw nila ng matalinong Panginoon. Iniisip naman ni Shu na masyado umanong matapang ang babaeng ito, na una pa nga daw niyang tanungin ng master kahit na hindi pa siya napipili. Sinabi naman ni Jongyang na mas mainam kung maglaro na lang daw sila, paramihan nga daw sila ng alam na tula ng hari upang malaman kung sino ang mas matalino o madaming alam sa kanila, sabay sabi na siya na ang mauuna. Agad na din niyang sinimulan ang pagbigkas, at pinasundan naman ito ng kanyang mga kasamahan, pero pagdating sa ating bida ay napatigil silang lahat, habang si Shu ay iniisip lang naman na kasali din pala siya. Agad namang nilinis ni Shu ang plema sa kanyang lalamunan, at sunod nito ay inumpisahan na din niya ang pagbigkas sa tula, pero na-shock nga ang mga ito, dahil ang alam nga daw nila ay nagtatapos ang tula sa River Blue, sabay tanong kung ano at kanino ang bahay na dinagdag ng ating bida. Sunod-sunod nga ang bigay nila ng negative point sa ating bida, na ang ibig sabihin pala ay babalik na sa karwahe nila, sabay sabi na mag-enjoy na lang sila dito. Habang iniisip na matagal na siyang nakagraduate ng high school, kaya naman daw ayaw na niyang mapahirapan sa pagbigkas ng tula, na madalas pinapagawa sa kanila sa eskwela. Pero bago pa sila makaalis ay may nagsabi na huminto muna sila, ito nga ay ang babaeng ito, sinabi nga niya na mas mainam kung manatili muna ang ating bida,
Sinabi nga din nito na nais niyang maging alipin ni Shu. Tinanong naman ni Shu kung siya ba talaga ang kinakausap ng babae, at uuwi ka nga nito kasabay ng kanyang pagkindat at pagpapadala ng puto sa ating bida. Pero agad namang nakagawa ng barrier si Xiaoyu, habang si Shu naman ay sinabi lang na hindi niya nabigkas ng tama ang tula, sabay tanong kung bakit nais pa din diyang maging master nito. Tinanong nga din ni Shu kung nasisiraan na ba siya ng ulo. Kaya naman laglag pa nga nila Zhongyang at muli ay naka-earn ng negative points ang ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi nito na hindi ba at ayaw ng babae sa walang pinag-aralan na lalaki, sinabi nga din nito na madami silang mga talentado dito, ang iba nga din daw ay makapangyarihan at madaming pera, kaya lahat daw sila ay mas mainam sa ating bida. Pero sinabi lang naman ng babaeng ito na ang kagwapuhan ang pinaka-importante sa kanya, dahilan upang tamaan siya ng emotional damage at magbigay ng negative points sa gwapo nating bida. Agad na ding inaabot ng babaeng ito ang kanyang kamay sa ating bida, at habang nagagalit ang lahat kay Shu ay tinatanong naman ni Xiaoyu kung bakit masyadong kakaiba ang mga tao dito, napapatanong nga din siya kung bakit lahat na lang ay sinasabi na gwapo siya. Pero sinabi lang naman ni Shu na malamang ay gwapo talaga siya, dahilan upang sabihin ni Xiaoyu na tigilan niya ang pagyayabang, dahil nakakasira siya ng ulo. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na hindi niya afford ang babaeng ito, sinabi nga din ng ating bida na mayroon siyang paggagamitan ng kanyang pera na sinang-ayunan naman ni Xiaoyu. Pero sinabi lang naman ng babae na hindi kailangang mag-alala ni Shu, sinabi nga din ito na handa siyang maging mamasang ng ating bida, at madami umano siyang pera. Kaya naman muli ay na-shock na naman sila Zhongyang, napapatanong na nga lang sila kung talaga bang tinitinda nito ang kanyang sarili para sa pera, o bumibili ng Lord o Panginoon niya. Dahil naman sa pansamantalang natahimik ang ating bida, ay sinabi ni Xiaoyu na malamang sa may plano ang babaeng ito, masyado na yung halata wika pa nga ni Xiaoyu, kaya hindi umano pwedeng mabulag sa pera ang ating bida sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala kapatid wika naman ni Shu na alam umano kung ano ang plano o nais ng babaeng ito, at ito nga umano ay ang kanyang karisma. Iniisip naman nila Zhongyang na gwapo talaga ang ating bida, pero kung sa bibig nga daw niya magmumula ang mga ganitong salita ay tila nakakahiya at nakaksuka. Pero wala naman daw pakialam si Shu sa kahihiyan, dahil ang importante ay maka-earn siya ng negative points, sabay sabi na titignan niya kung ilan na ang kanyang nakolekta. Pero matapos niyang tignan ang kanang system ay nagulat ito, dahil nakita niya ang pangalan ni Wen Zaipi sa listahan, napapaisip na din siya sa kung bakit biglang nagbigay ng negative points si Wen Zaipi sa kanya. Hanggang sa ilang sandali pa ay tumingin ito sa babae, at dito nga ay iniisip ni Shu na si Shu Mujian o ang babaeng ito kaya ay pinadala ni Wen Zaipi, pero bakit daw kaya nais siyang bantayan ng Celestial Emperor at kung ano kaya ang plano nito, sabay sabi na hindi pwedeng mapalapit sa kanya ang babaeng ito. Ilang sandali pa nga ay muling sinabi ng ating bida na hindi talaga niya kayang magkaroon ng alipin, kaya mas mainam umano kung maghanap na lang siya ng ibang master. Dahilan upang umalag magulat ito sa sagot ng ating bida. Hindi nga siya makapaniwala na sa ganda umano niya at dami ng kanyang pera ay tinanggihan pa din siya, napapatanong nga din siya kung ano ang mali sa ating bida, sabay sabi na siya umano ang pinakamagaling na spy. Muli ay humingi nga ng pasensya ang ating bida, habang itong si Xiaoya ay inaakala daw nung una na isang pakboy ang ating bida, pero mukhang matino naman daw pala siya. Hindi nga din siya makapaniwala na kalmado pa din ang ating bida, kahit pa nasa harap na niya ang malalaking melon ng isang magandang babae. At dahil nga daw dito ay masasabi niya na mas matino pa ang ating bida, kaysa sa mga kasamahan niyang ito na sabik lagi sa babae at masakit sa ulo. Mukhang na-inlove na nga din si Xiaoya sa ating bida, pero bigla namang sinabi ni Shu kay Shu Mujian na, kung naiinip ito ay pwede naman siyang pagbigyan ng ating bida, basta ibigay lang nito sa ating bida ang kanyang pera. Dahilan upang maging bato si Xiaoya, habang si Shu naman ay sinasabi na hinding-hindi niya makakalimutan si Mujian, dahil pag nakita umano nito ang kanyang pera, ay siguradong maaalala niya si Mujian. Ilang sandali pa nga ay naisip ni Xiaoya na napakatanga umano niya, hindi daw pala gentleman ang ating bida, kundi isang mukhang pera. Ilang sandali pa ay sinabi ni Mujian na kung yun ang nais ni Shu ay agad niya itong gagawin. Agad nga din itong dinukot ang kanyang pera at sinabi na ito ang lahat ng kanyang naipon, kaya sana daw ay paligayahin at huwag siyang kakalimutan ng ating bida. Pero dinaig pa ni Shu ang snatcher sa bilis ng paghablat nito sa pera ni Mujian, sabay takbo at pinapasalamatan nga niya si Mujian sa pera, sisiguraduhin din daw ni Shu na hinding-hindi siya makakalimutan nito.
Hindi naman makapaniwala sila Zhongyang na nakayang pagnakawa ng ating bida, ang kawawang babaeng ito umano sa kanilang harapan, sabay tanong kung sino ba talaga siya. Samantala sa pag-alis naman nila Shu ay iniisip nito na masyadong mapagbigay si Wen Zaipi, napapatanong nga din siya sa kanyang sarili kung muli kayang magpapadala ng mga tauhan niya si Wen Zaipi, upang bigyan siya ng pera. Nanginginig naman sa galit si Mugen nang dahil sa ating bida, pero biglang may nagsalita at sinabi na kunin na niya ito. Agad nga niya itong tinignan at nakita niya si Xiaoya na binibigyan siya ng pera, sinabi nga din ito na sa susunod ay wag na siyang magpapaloko sa gwapo at sana ay magsilbing aral na ito sa kanya. Kaya naman na-stun si Mugen, at sinabi na lang na hindi niya makakalimutan ang kabaitan ni Xiaoya, agad na nga din itong nagpaalam sa kanya, at agad ding nilamutak nito ang pera, habang iniisip na hindi siya nagtagumpay sa kanyang misyon, kaya kailangan niyang maghanap ng sekretong lugar upang makapag-report sa kanyang amo.